Jesus. Ako'y ikinuwi sa isang bato na do'y ligtas na lubos. Kanyang ikinuli ang kaluluwa ko sa bato ng aking buhay. Ako'y ingatan ng kanyang kamay sa pag-ibig niyang dalisay, sa pag-ibig niyang tunay. Tagapagligtas ko ang Panginoon kong Jesus. Pinalakas, pinatibay niya ako, hindi ako makikilos. Kanyang ikinuli ang kaluluwa ko sa bato ng aking buhay. Ako'y iningatan ng kanyang kamay sa pag-ibig niyang dalisay, sa pag-ibig niyang tunay. Kapag naramtan ng ako'y mapapasalangit, at siya ay aking makakapiling. Pagliligtas niya ang awit, kanyang ikinubli ang kaluluwa ko sa bato ng aking buhay. Ako'y iningatan ng kanyang kamay sa pag-ibig niyang dalisay, sa pag-ibig niyang tunay. Welcome po mga kapatid sa ating pong Family Altar Worship. Ang title po ng ating lesson ngayon ay pagpili, at ang kitext po natin ngayon ay matatagpuan po sa Isaiah 14:3. At mangyari sa araw na bibigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan sa iyong kapanglawan at sa iyong kabagabagan at sa mabigat na paglilingkod na ipinaglingkod sa iyo. Tayo po ay manalangin. Maraming po salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na patuloy niyo binibigay sa amin upang makapag-aral kami ng inyong mga banal na salita. Patuloy po kami, Panginoon, pagpalain. Ganun po si Daddy sa kanyang pagtuturo. Maraming salamat, Panginoon, sa palagi niyo magpapatawad at pagdating sa amin dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tulungan nawa tayo ng Diyos sa broadcast na ito at maging mabuti at maigi ang lahat.
Ang ating aralin ay tumutukoy sa paglisan at pagpalit, pag-alis at pagpapalit. Bakit may inalis? Bakit may pinalitan? Ito ay ating siyang pag-uusapan. Ang pangyayaring ito ay naganap doon sa pagpili sa kauna-unahang pagpili ng panibagong lingkod sa Panginoon. At ang ating tukuyin ay ang paglilingkod sa Panginoon ay pagkakataon sa kaginhawahan at paglago. Ito ay nangyari nang sila ay makabalik na doon sa Jerusalem mula doon sa bundok ng Olibo. At ito ay hindi kalayuan doon sa Jerusalem. At binabanggit dito sa tala na makagay na nagbalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok ng mga Olibo na malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin. Gaano ba yung isang araw ng Sabat? Ito ay wala pang 1 kilometro. Ito ay tumutukoy sa 914 meters or 2,000 cubits na ginagamit noong panahon na yon. Maring inyong maitanong, saan ba galing yaong kanilang kaisipan na maari lamang maglakad ng kulang-kulang na 1 kilometro? Ito po ay nangyari doon sa pagkakaayos ng tabernakulo sa kampamento ng mga taga-Israel. Na ang layo ng tabernakulo sa anumang bahay na pinakamalapit ay 914 na metro. Kung kaya't kapag kasabat, ay maaari kang lumakad ng ganong kahaba hanggang doon sa templo. At yun ay kanilang naging kaugalian. Ngayon, ay higit pa doon ang ating nalalakad. Ngunit nawa ang ating lakad kapag Sabado ay patungo sa templo at hindi kung saan. At nang sila magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirhan nila. Sino mga nakatira doon sa silid? Si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolomeo, si Mateo, si Santiago, si Simong Masikap, at si Judas na anak ni Santiago. Makita natin sila ay 11. Tama nga ba ang aking pagkabilang? Bilangin natin mula kay Pedro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sapagkat wala na si Judas na Iscariote. Ang lahat ng mga ito ay nagsipanatiling matibay, nagkakaisa sa panalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Itong mga binanggit na pangalan, maging ang pangalan ng ina ng Panginoong Jesus na si Maria, at marahil maging ang mga kababaihan ay hindi likas ng mga taga-Jerusalem. Sila ay mga taga-Galilea na nakasama ng Panginoong Jesus sa pangangaral ng papalapit doon sa Jerusalem hanggang sa sila nga ay dumating doon hanggang sa mapako ang ating Panginoon, mabuhay na muli. At dahil sa ito ay lunsod ay ipinalalagay na marami itoong silid na upahan, sapagkat sa pagsamba nila sa Jerusalem, kung nasaan ang templo, ang mga Hudyo sa malalayong lugar ay tiyak na uupan ng silid upang abutan ng Sabat at makasamba doon sa templo. At ganito ang kanilang kalalagayan. At ng mga araw na ito ay nagsitindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi at nagkatipon ng karamihang mga tao na may 120. Malaki ang kanilang pulungan para magkasya ang 120. At ganito ang kanyang sinabi, mga kapatid, kinakailangan matupad ang kasulatan na nang unay sinalita ng Espiritu Santo sa pamagitan ng bibig ni David tungkol kay Judas, na siya pumatnugot sa nagsihuli kay Jesus.
Dito ay binabanggit ang propesiya tungkol kay Judas. Si Judas ba ay itinakda upang siya ay magkanulo laban sa Panginoon? Kapag ka sinabi nating oo, si Judas ay itinakda o ang itinakda, kung gayon ay lalabas na baka ang isa sa atin ay sadyang itinakda upang hindi maligtas. Ngunit hindi ganon. Si Judas ay nagkaroon ng ibang kaisipan at sa kanya pumatak ang propesiya. Sa kanya pumatak ang masamang kinahinatnan at naging katuparan ng propesiya sapagkat maaari namang ito ay kay Pedro, kay Santiago, kay Andres, kay Mateo, o sa sino man, o sa iba pang kaibigan ng Panginoong Yesus na labas sa 12, sapagkat ang nakapropesiya ay kaibigan. Sa katunayan, si Judas ay sa paliwanag ng propeta ay hindi siya isa sa mga pinili, kundi siya ay nagkusa. Kaya masasabing hindi siya yung isa sa likas na kaibigan. Ngunit hindi siya sinaway ng Panginoon na maglingkod sa Kanya at maging kasama niya sa paglilingkod upang huwag magkaroon ng hayag na kaaway. At yan ay isang bagay na ating matutunan sa ating Panginoong Yesus. Huwag tayong gumawa ng hayag na kaaway, kaysa kung awayin natin ang sinuman, ay di tayo nagkaroon ng kaaway. Mas makokontrol natin ang tao kapag siya'y nasa panig natin, kaysa wala sa atin. Kung hanggat maaari, ay huwag tayong gagawa ng hayag na kaaway o magiging kaaway, sapagkat tayo din ang magkakaroon ng mga suliranin. Sapagkat itong si Judas ay napabilang, sabi ni Pedro sa atin, at siya tumanggap ng kanyang bahagi sa ministeryong ito, ay kumuha nga ang taong ito ng isang paraan sa pamamagitan ng ganti sa kanyang katampalasanan. At yun nga, siya ay kumuha ng bayad, 30 putol na pilak, at ibinili niya yun ng bukid. At pagkatapos doon sa bukid na yon, siya ay nagpatahulog. At meron talampas ang bukid na yon. At siya doon tumalo ng patiwarik at pumutok siya sa gitna. At sumambulat ang laman ng kanyang tiyan. At ito'y nahayag sa lahat ng mga nagsitahan sa Jerusalem. Ano pa tinawag ang parang na yon sa kanilang wika na seldama, sa makatuwid bagay ang parang ng dugo. Sapagkat nakalagay din sa propesiya na ang halaga ng ipagkakanulo sa Panginoong Yesus ay ibibili ng bukid. At ang bukid na iyon ay hindi na nagamit sapagkat ito'y ginawa nilang libingan ng mga dayuhan, ng mga hintel, upang hindi mapasama doon sa libingan ng mga taga-Israel. Sapagkat nasusulat sa lahat ng mga awit, sa aklat ng mga awit ni Haring David, baya mawalan nawa ng tao ang kanyang tahanan, at huwag bayaang manahan doon ng sinuman, at bayaang kunin ng iba ang kanyang katungkulan. Kung kaya't sila ngayon ay pipili ng panibagong kapalit ni Judas. Maaaring sabihin natin, bakit pa siya papalitan? Okay lang na siya'y nawala. Ngunit ang 12 ay kumakatawan sa 12 angka ng Israel. At kung mawala ng isa, ang ibig bagang sabihin, mawalan ng saysay ang isa sa mga angkan. At naunawa nito ng mga alagad, kaya't sila ay pumili ng kapalit. At sa kanilang pagpili ay meron silang pinagbatayan at ganito, sa mga taong ito nga na nangakisama sa atin sa buong panahon na ang Panginoong Jesus ay pumasok at lumabas sa atin. So, doon sila pumili sa kasama nila sa paglilingkod, kasama ang Panginoon sa pagparoot parito. At ito pa'y nang magmula, so simula mula pa ng bautismo ni Juan hanggang sa araw na siya tanggapin sa itaas mula sa atin, ay nararapat ng isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya't sinisigurado nila yaong may pinakamatagal ng karanasan sa kanila
na kasama nila mula pa sa bautismo ng Panginoon hanggang sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. At meron silang dalawa na napili, at ito ay si Barsabas o si Jose na tinatawag na Barsabas, at isa na pinamamagatang Husto at si Mateas. O si Barsabas na pinamamagatang Husto at si Mateas. So silang dalawa. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao, ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang, upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas upang siya magkaroon sa kaniyang sariling kalalagyan. Pagkaapostol ang kanilang bibigyan ng pansin at tungkulin, at dalawang parehong magaling, dalawang parehong kasama na nila. Ano ang kanilang gagawain? Sa pagkakataong ito ay walang nagsalitang anghel, walang tinig mula sa langit, at walang udyok ng banal na espiritu kung sino sa dalawa ang kanilang pipiliin. Kaya't ang ginawa nila ay nagsapalaran at nagkapalad si Matias at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Paano ba yung pagsasapalaran? Kasama ito ng palabunutan o kung ang dalawang kandidatong mayor ay nagpantay ang boto, ay nagtotoss coin. So, inihagis yung barya at kung ano ang pagkakabagsak nitong nakaharap sa karamihan ay yaon ang siyang kikilalaning mayor. Dito ay dalawang parehong mabuti at maayos, at sino ang kanilang pipiliin. So, alinman sa kanila ay ipinalalagay nilang pinili ng Panginoon. Kaya't si Matias ang naging kahalili bilang apostol, at walang tala na yaong isa ay nagkaroon ng pagrereklamo sapagkat tinatanggap nila ito na galing sa Panginoon. At naway ito'y maging ating kaisipan. Sa bahaging ito ay naalala ko yung karanasan ko dun sa mga mangyan nang kami ay nagtatatag na ng iglesia at nagpipili na ng mga manunungkulan. Ang isang mangyan ay nagsalita ng ganito at sabi niya, Sir, bakit yung mga Tagalog pagka gustong maglingkod ay umuupa pa ng sasakyan para ilibot ang kaniyang pangalan at isinisigaw dun sa trompa? At talagang siya ay nagsasabing siyang iboto. Bakit pagka sa iglesia ay nagtuturuan? Ito ba is nasusumbatan din tayo sa ganitong kalalagayan? Dahil ba iniisip doon sa kabila na meron silang malaking pakinabang at sa paglilingkod sa iglesia ay wala? Huwag nawang mangyari. Ngunit kabalintunaan sa ating alam ay merong biyaya. Ganito ang sabi sa Isaias. At mangyayari sa araw na bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan sa iyong kapanglawan at sa iyong kabagabagan at sa mabigat na paglilingkod na pinaglilingkod sa iyo. Mayroong kaginhawahan kung panahon ng kapanglawan. Mayroong kapayapaan sa panahon ng kabagabagan. At yan ay meron din kapahingahan sa paglilingkod na ipinapaglingkod. So sa bagay na ito ay makita natin na mayroong malaking paglingap sa Diyos ang naglilingkod sa Kanya. Siya na nangangasiwa ng gawain ng Diyos, ang kanyang gawain man ay pangangasiwaan ng Diyos. At ang ating paglilingkod ay kinakailangan dalisay. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos, sapagkat alam ng Diyos kung ano ang ating motibo sa paglilingkod. At ang ating Panginoong Hesus ay nagsabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Dahil alam niya kung papaano ang ating paglilingkod. Hindi man tayo
pinili bilang opisyalis, ngunit ang ating pangunahing paglilingkod, opisyalis man at hindi, ay maging pagpahayag ng kalooban, ng kagalingan at ng katotohanan ng Panginoon. Hindi natin kinakailangan maging opisyalis o maging apostol, kundi yaong atas sa lahat na pagpapahayag ay ating maisasagawa. At huwag natin itong aatrasan. Manapa, mapapagaya tayo kay Judas na mayroong pipiliin ng Diyos na kapalit sa atin. At dahil puno na ang pinag-alisan natin, hindi na tayo makababalik. Ang mabuti ay tayo'y magpatuloy. Mapalad na mapalad yaon nakababalik. Ngunit may mga sadyang hindi na nakababalik. At magiging malungkot para sa kanila ang kawakasan. Ngunit sa magpapatuloy ay merong biyaya mula sa Diyos. Bilang pagpapahayag ng ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos ay tayo nga ay maglingkod. Tayo ay mananalangin. May mga bagong kahilingan po sa pananalangin. At ang ginang na ating idinadalangin ay nagkaroon na ng kapayapaan, kagaya ng pagkadalangin kahapon kasamang kanyang mahal na anak. Ay kaninang umaga, ang ginang na may malubhang kasakitan ay nagpahinga na ng kanyang pagod na katawan. Ipinagpahinga na at ibinigay sa kanya ang kapayapaan. Minamahal namin Diyos, kami ay dumudulog sa iyo. Nanawa kami ay masumpungan na patuloy kami ay nasa paglilingkod. At nawa kami, O Diyos, ay magkaroon ng bahagi, na magkaroon kami ng mabuting kaalaman, na aming maalaman ang aming bahagi at huwag namin itong pabayaan at mabigay sa iba. Kung ang iba man ay magkaroon ng kanilang bahagi, ay maging yaon ay sa kanila, ngunit ang sa amin, O Diyos, ay manatili nawa sa amin at aming pang mapagtibay at aming buti ang paglilingkod sa iyo. Patuloy kami amang dumadalangin at aming nilalapit sa iyo sa paghibik, yaong sanggol na nasa malaking pangailangan. Ikaw ang siyang patuloy, O Diyos, na kumilos ng mga tao na maging katulungan para sa Kanya. At aming dinadalangin ang anak ng ginang na dumating na sa kanyang kapayapaan, na siya, O Diyos, ay nasa pagpahinga ng kanyang pagal na katawan. At aming tinatanggap ito ng mayroong kaluwagan. Na ang kapahinga ay dumating sa kanya at nakalayo na siya sa kasakitan. Iyong alalahanin ng kanyang anak na magkaroon ng katatagan, O Diyos, sa pagharap sa buhay. Ikaw ang maging dahilan ng mabuti sa kanya. Gayon din, Ama, ay aming nilalapit sa iyo ang isang anak na nasa isang kasakitan na ang kanyang ina ay nagpaparamay, O Diyos, na siya ay idalangin at dalahin sa iyo. Aming iniibig, O Diyos, ang iyong pagpapanukala sa anak na ito. Ikaw ang magdalang kahabagan sa kanya. Ikaw ang patuloy na magdala sa kanya sa kabutihan at magsaway ng kasakitan, turuan at tulungan ng mga doktor na siyang tumitingin sa kanya, O Diyos. Amin din nilalapit sa iyo ang isang ama ng tahanan na mayroong infeksyon ng COVID-19. Tulungan mo siya, O Diyos, sa kapayapaan, sa katatagan, maging ang kanyang sambahayan. Gayun din, yaong mag-asawa na mayroong infeksyon ng COVID, alalahanin mo dinawa sila. At sila pa, O Diyos, na iba, na mayroong mga kasakitan, hindi lang ng COVID, hindi lang ng kung ano, maging sa physical, sa spiritual. Kami, O Diyos, ay iyo nawang pagalingin at bigyan kami ng kabutihan ng aming kalagayan sa iyong harapan
sa pagpatawad sa aming mga kasalanan, lalong higit sa tila hindi namin paggawa sa kung ano ang iniatas sa amin. Kami, O Diyos, ay bigyan ng pagkakataong makatugon at makagawa sa gawain na iyong pinagkaloob at pinagkatiwala. At ito'y aming idinudulog, dinadalangin namin sa iyo, sa pangalan namin tagapagligtas ng Hesus Kristo. Amen. Ang biyaya nawan ng ating Panginoon ay makapangyari sa inyo mga kapatid, at ang pag-iingat ay maging sa inyong buong sambahayan.